Pork Barrel 2.0. Yan ang bansag ni dating Senate President Franklin Drilon sa unprogrammed appropriation sa national budget. Bagong modus lang daw ito para makapagnakaw sa gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. Dapat malaman ng taong bayan na may ginagawa ang pamahalaan at seryoso ang ginagawa para po maagapan itong ang galit ng taong bayan. May dahilan at sapat na dahilan kung bakit ang galit ng taong bayan. Kawalang hiyaan ang tawag ni dating Senate President Franklin Drilon sa rampant corruption ngayon. In-expose ng media nitong mga nakaraang buwan ang talamak na di umano'y pagsingit sa pondo ng bayan para makakuha ng kickback ang ilang mga opisyalis ng gobyerno. Dito rin lumitaw ang issue sa unprogrammed funds. I call on the Congress to abolish the unprogrammed appropriation portion of the budget. Ang unprogrammed funds ay ekstrang pera sa national budget na pwede nang gastusin kapag may excess revenue o new loans. Kadalasan, ginagamit ito ng gobyerno para sa emergency needs o unexpected expenses, gaya ng mga kalamidad o aid programs, hindi para sa regular projects na covered na ng main budget, gaya ng sa programmed funds. Pinanawagan na rin noon ni Senate Finance Committee Chair Win Gatchalian na i-abolish ang unprogrammed funds dahil sa pagiging pork barrel 2.0 nito. Dapat wala ng unprogrammed appropriation. They discovered a new way to commit anomalies, and that is using the unprogrammed appropriation. Naging pork barrel. Mismong si House Appropriations Committee Chair Mika Swansing ang nagbunyag na higit kumulang 141 billion peso worth of flood control projects mula 2023 hanggang 2024 ang na-disburse sa ilalim ng unprogrammed appropriations. Hindi ito bahagi ng pagsisiyasat sa budget, kaya wala raw paraan para matuklasan kung sino ang nag-insert ng mga ito. Sa taong 2024, nasa 731 billion ang nasa unprogrammed at 450 billion dito galing sa congressional insertions. Zero-sum game ang budget insertions. Ibig sabihin, kapag malaki ang sa unprogrammed, kailangang magbawas sa iba pang items sa programmed, gaya ng mahahalagang social programs, classrooms at healthcare. Matatandaan nitong nakaraang taon na slash ang budget ng PhilHealth at 4Ps nang hindi bababa sa 50 billion pesos each. Ani Drilon, chance na raw ng kanyang former colleagues para magpaliwanag sa kanilang pagkakasangkot sa korupsyon. Wala nang takot sa batas eh. Kahit anong gawin mo, hindi ka naman makukulong. So yan ang nangyayari sa atin. Una nang sinabi ni Senate President Tito Soto na posibleng magka-issue sa BICAM sa oras na pag-usapan ng unprogrammed funds. Gusto kasi ng Kamara na i-retain ito dahil tiniyak nilang walang pork barrel sa 2026 proposed budget. Pero gusto na itong ligwakin ng Senado dahil sa sunod-sunod na issue sa budget. Sa ngayon, ang Independent Commission for Infrastructure ang isa sa mga nangunguna para alamin kung sino ang mastermind sa korupsyon. Kaya lang, wala pa itong contempt powers. Tanging ang ombudsman lang ang may kakayahang pagpanaguti ng mga sangkot na opisyal. Ngayong budget season na naman, hiling ni Soto, linisin ang pondo ng bayan. Kahit wala kaming ipasang ibang batas sa buong taon, basta ipasa namin na isang malinis na budget, tatakbo ng matino ang gobyerno at magiging maayos para sa mga kababayan natin. At ang buong bansa ay makikinabang. Ang national budget ang pinakamahalagang piece of legislation na pinapasa taon-taon. Pero sa gitna ng corruption issues, may light at the end of the tunnel kaya para sa ating mga Pilipino. Para sa agenda, Hannah T, Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.